Good day guys, nandito tayo ngayon sa Honda Motor Rally Better Living Branch. Dahil nga nandito na naman ang isang bagong scooter, pinakabagong standard version ni Honda PCX 160. If you wanna know the details, tutukan mo dahil i-check na natin yung kanyang specs, features, and also the price. The all-new PCX 160 Standard Type 2025 version. Redesign yung kanyang itsura to a more premium, sophisticated yet sport aesthetic scooter. Marami na namang mangarap at hindi pa katulugan etong si PCX 160. Lalo pat kung makita mo to in actual dahil mas more jet skier ang kanyang itsura. Hindi ko maipaliwanag pero parang sa pakiramdam ko ay mas malaki itong bagong version kesa dun sa previous. Kahit almost identical lang din naman yung kanilang dimension. Meron itong overall dimension of 1936 by 742 by 1123. Mas matangkad lang ito ng konti. May intindihan yung sinasabi ko kung makita nyo to in actual. Para naman sa mga kulay na pagpipilian ay narito. Merong 3 kulay na available sa standard version. Merong glossy red, at itim ang lahat ng kulay ng kanilang mugs, matte gray, at itong kulay puti. Sa road sync naman, 2 lang, itong matte black at yung kulay white. Mapapansin mo agad yung pagkakaiba. Yung mugs, iba na ang kulay at ang ating rear suspension meron ng sub-tank. Ang stopping power naman natin dito sa kanyang harapan, ito ay naka-hydraulic disc brake, single disc, 2-piston caliper na Nissin ang tatak. Etong si standard PCX ay naka-combi brake system, CBS. Ibig sabihin, kapag sa likod ka promeno, merong kumakapit na brake dito sa kanyang harap. Kadalasan, 70-30 ang timpla ng mga kasa. Ang scooter na to ay tubeless, may tire size na 110/70 by 14. Naka-mugs and telescopic fork pa rin to. And yes, parehas lang ng front wheel assembly, etong bago at yung previous model. Ilista mo naman sa nabago itong kanyang headlight assembly. Nawala na yung maraming partition sa kanyang headlight. Dire-diretso na yung kanyang daytime running light. Ayan yung puti. Naging kamukha nga ito ni 150SC ni CF Moto. Compared naman natin ang mukha niya sa kanyang previous model. Mas maluwang ang isang ito. Mas umumbok sa magkabila ang gilid. Split type na ito ang kanyang headlight. Mas maluwang ang mako-cover nitong spot sa daan. All LED na lahat ng kanyang ilaw. Mahaba naman ang extension ng kanyang fender. Kinagandahan naman nito ay hindi talsikin o dumihin ang motor. Akyat naman tayo dito sa kanyang visor. Same pa rin na smoke black at may Honda sa kanyang gitna. Non-adjustable ito. Ito namang kanyang turning lights ay nasa ibabaw pa rin. And in actual, parang may pagka-shadow ang finish and in actual, meron siyang small detail design. Kapansin-pansin naman itong kanyang handlebar. Dati ay naka-naked, ngayon ay may plastic na. More comfortable na i-drive dahil mas malapit na sa driver. I-check naman natin ang kabuuang itsura ng kanyang cockpit. Mas lumabas pa yung pagka-butterfly effect ng kanyang handlebar dito sa angle na to. Ito naman ang kanyang meter panel ay the same lang din. Wala namang nabago sa mga indicators nito maliban sa kanyang garnish na kulay gray na naghihiwalay sa ibaba at itaas na parte nito. Silipin naman natin ang mga buttons dito sa kanyang left. Merong busina, turning lights button, at kung ito ay road sync, merong toggle switch for its TFT display. Dito naman sa kanyang right, nandyan yung button para i-activate and deactivate yung kanyang idling stop system, hazard light button at ang ating starting system, electric starter lang. Ang kanyang handle grip naman, comfortable pa din sa kamay. Yung dulo nito ay bakal. Wala naman kayo ditong makikitang park brake and passing light. Si PCX 160 ay keyless pa rin. Push button ang gamit para buksan yung kanyang fuel and seat. Itatapat mo lang yung knob sa seat fuel para magamit mo yung buttons for fuel and seat. Dito sa kanyang kalagitnaan, meron ding sticker. It contains the right tire pressure para sa motor and the maximum kilograms na pwede niyang ikarga. Dito naman sa may bandang left side, nandito yung kanyang front pocket or front compartment. Malalim ito na kasyang-kasya ang cellphone. Nandito na rin ang kanyang charging port. Ang isang ito ay fast charger dahil gumagamit na ng Type-C. Itong si Type-A limited lang ng output 2.5 watts at 5 volts. Samantalang si Type-C ay kayang isupport ang power output hanggang 100 watts.
Dako na tayo dito sa kanyang riding position. It is still the same na merong standard at saka cruising type position. Ibig sabihin, pwede itong pangmalayuan na relax ka pa rin sa pagmumotor. Pwede mo kasing i-extend ang iyong legs para ma-stretch out from time to time. Meron pa rin itong rubber mattings to avoid a slippery footboard. Super spacious, parang jet ski talaga. Kulang na lang ng tubig. Siyempre, sa long ride, kailangan mo ng malaki-laking fuel tank. Meron itong capacity of 8.1 liters. With fuel consumption na based on WMTC test method, 46 kilometers per liter. Kaya mong mag-travel ng 372.6 kilometers in one full tank. Kung distance lang ang ating i-consider, papunta kang south, you can travel Manila to Naga. Kung sa north naman ay Manila at bungad ng Isabela. May convenient factor din ito na nasa harapan yung kanyang fuel tank. Hindi ka na mag-unload ng mga karga kung kailangan mo ang mag-refuel. Kadalasan kasi sa ating karga ay nandito sa may bandang upuan. And speaking of, pang long ride talaga. Meron kang spacious na upuan, comfortable at malambot na foam. Two-tone ang ating seat cover with very precise stitches na kung makikita mo in actual ay talaga namang matibay. Naka-anti-slip na rin to para hindi tayo dadaos-dos tuwing may sudden brakes. Nagustuhan ko talaga itong kanyang emblem. Napaka-premium tignan, kahit ito yung standard version, looks so premium, maganda yung font. Yung design ay hindi takaw sabit kasi super thin yung edges ng letters. Nandito na tayo sa kanyang makina. Well, parang NMAX V2 rin to at ng turbo, same lang din ng power output. Pero i-compare natin si PCX and NMAX, mas mataas ang power and torque nitong si PCX. Simply because mas mataas yung displacement ni PCX which is 157cc in actual. Si NMAX ay 155. Meron itong maximum power of 11.8 kW at 8,500 RPM. Sa torque naman niya, meron itong maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Parehas pa rin naman na naka 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, liquid-cooled at equipped with ESP+. Meron itong compression ratio of 12.0:1. May feature pa rin itong side stand kill switch. Sipatin naman natin siya sa right side sa likod. Same lang din naman yung kanyang pipe. Meron tayong suspension na dual shock for heavier loads ay mas okay naman yan. Sa size naman ng ating rear tire, 130/70/13, mas maliit kesa dun sa kanyang harapan. Meron din itong tire hugger and single piston caliper para sa ating brakes sa likod. Isa pang nabago sa kanya, new design din itong kanyang tail light. May nabawas na fairings sa part ng turning lights. As a result, mas pointed itong kanyang tail light. Pati yung itsura ng kanyang LED ay iba na rin. From this to more aggressive and sportier tail light. Ano sa tingin nyo? Gumanda ba? Sipatin naman natin siya dito sa kanyang left side. Sa right naman, ito ang kanyang itsura. Okay guys, nandito na tayo sa ating final stage. Ito yung ating comfort check or height check. Itsura muna tayo talagang sa actual. Kung makikita nyo to guys, it's more bulkier than the previous one. So subukan nating sakyan. Ayan, so ramdam mo yung kanyang bigat, no? And of course, yung comfort talaga. Napakaganda nung bagong PCX natin ngayon. More bulkier dito sa kanyang harapan. Yung kanyang ilaw, nag-iba na rin. Meron na rin siyang pahabang daytime running light. Dati kasi may mga hiwa siya dito. Ayan, so yun yung kanyang bagong itsura ngayon. Ito yung CBS version, no? Hindi pa to yung kanyang road sync. So, ayan yung kanyang itsura. Meron pa rin siyang cruising type position na okay naman sa long ride natin. Meron pa rin siyang standard version. Yung kanyang side stand, meron pa rin siyang kill switch. At ito yung nagbago sa kanya. Mas maganda yung ating handlebar ngayon kasi mas malapit sa ating katawan. Kung nasa long ride ka ay hindi masyadong malay o masyadong straight yung kamay mo pag nagda-drive ka. Medyo malapit lang siya. Kung sa pang-endurance, maganda to. Kapag malayuan ka lang siguro, konti lang yung pahinga mo, pwedeng tuloy-tuloy yung biyahe. Kung mapapansin ninyo, jet ski talaga yung inspired look nitong si PCX. At kung gusto mo naman ng pang-angkasan talagang motor, eto, maluwang yung ating pillion seat. Salong-salo yung ating puwet dito sa kanyang upuan at malambot. Ito, naka-anti-slip na rin pala to, kaya kung sa sudden brakes ay hindi ka skid sa iyong upuan, no? Maganda rin yung kanyang stitches. Naka-two-tone din pala siya. Kung actual mo siyang makikita, napaka-premium ng kanyang looks. Sa atin namang height na 5'6", ayan, medyo tiptoe tayo on both feet.
Pero control naman natin. Pwede rin to sa mga medyo mas mababa pa sa akin kasi kayang-kaya pa naman, no? Sa atin namang legroom, guys, kung mapapansin nyo, 5'6 tayo, medyo mahaba rin tayo. Pero meron pa siyang legroom dito, kaya yung turning radius natin, ayan, maluwang pa rin siya. Dito naman tayo, guys, sa kanyang presyo, meron itong special cash price of 137,900 pesos. And for the installment, since bago pa, lalagay na lang natin yung updated price dyan sa ating comment section. Sa mga napadaan po, do not forget to like, share, and subscribe. Ito pong ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook at TikTok kung dyan po kayo mahilig. And do not forget to like, share, and follow. At hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Ride safe!